Purihin po ang ating Panginoon at magandang gabi po at welcome po para po sa ating gabi po na ito na muling pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. At ini-welcome ko po kayo sa inyo po mga tahanan at mula po sa inyo po ang pagpapala ng ating Diyos ng buhay. Sa gabi pong ito ay tayo po ay magpapatuloy na naman sa ating pong isang paksa o isang aralin na nawa ay hindi lang makapagbigay po sa atin ng ating pong pananampalataya sa ating Panginoon. Well, of course, ang gusto po natin ay mabigyan po natin ng kaluguran ang ating Panginoon sa ating po mga buhay. Pero bago po yan, ako po ay humihiling po sa inyo na ako'y samahan at magkasama-sama po tayo sa gabi pong ito. Huwag po kayong alis po at kung kayo first time na nakapanood po ng video po na ito, maaari lang pong tapusin po ninyo at nang sa ganon ay makuha nyo po ang pagpapala at biyaya buhat po sa salita ng ating Panginoon. Sa pasimula po na ito, tayo po'y manalangin at humingi po tayo ng patnubay at gabay sa ating Panginoong Hesukristo. Samahan po ninyo ako at iyuko po natin ang ating po mga ulo at ipikit po natin ating po mga mata. Samahan po ninyo ako sa pananalangin. Mapagpalang Ama, sa oras po na ito, muli kaming lumalapit at nagpapasalamat para sa araw po na ito at sa gabi po na ito na inyong ibinigay upang kami matuto sa pamamagitan ng pag-aaral ng iyong salita. Muli mong ipagkaloob ang kalinisan sa aming po mga puso at kami po ipatawarin sa lahat ng aming po mga kasalanan at aming hiling at dalangin, Panginoon, na sa mga oras po na ito, hayaan po ninyo na ang iyong Santong Spirito minsan pa ang siyang magpaunawa sa mga katotohanan na matatanggap namin buhat po sa iyong banal na salita. Maraming salamat. Linisin mo rin ang aming pusong patuloy at kami patawarin sa lahat ng aming mga kainaan. Pagpalain mo ang bawat isa sa kanila pong mga tahanan. Pagpalain mo sila, Panginoon, habang sila'y nanonood. Saan man po sila naroroon, Panginoon, ingatan mo sila at loobin po ninyo, Panginoon, na ikaw ang magbukas ng kanilang kaisipan sa oras na ito. Thank you so much, Lord. We give you praise and we give you glory. Pagpalain mo rin ang bibig ng iyong alipin, Panginoon, na maghahayag ng iyong salita upang nang sa ganon maging pagpapala ng lubos ang lahat ng lalabas sa kanya po mga labi. Muli, sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang kaluwalhatian at ang karangalan sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen and amen and amen and amen. Magandang gabi po para po sa bawat isa. Welcome po para po sa ating kauna-unahan na aralin para sa buwan po na ito ng November para po sa ating Thursday night training po na ito. So tayo po ay katulad ng ating pong nagagawa, bagamat sabihin po natin napakatagal na panahon na rin natin nagagawa po itong pambukana po natin, which is How I Wish. Ito po ay hindi lang basta-basta nakapagbibigay ng dulot ng kaaliwan, kundi of course sa ating mga puso ay magkaroon ng kagaanan upang mapagtagumpayan natin higit lalo itong pangkasalukuyang crisis na siyang ating pong kinakaharap sa mga pagkakataong ito. Hindi ko sinasabing ito po ay makapagbibigay ng solusyon. Ito pong bahagi po na ito. But of course, malaki po ang maitutulong at hari nawa makita natin po yung benepisyo dito po sa mga bagay na ito na ibinabahagi po namin sa inyo upang nang sa ganon, mapaglabanan po natin at mapagtagumpayan itong tinatawag po na pangkasalukuyang pandaigdigang krisis po na ito, which is ngayon nga ay nandito po tayo sa pandemya na tinatawag. So once again, para po sa ating one I would say favorite part para po dito po sa ating pag-aaral po every Thursday, wala po iba kundi yung ating A Dose of Laughter. Yan. Okay, so tayo pong lahat ay mag-ready po sa inyo pong mga tahanan kung saan man po kayo naroon at hari nawa, ready na po tayo para po dito po sa portion po natin to. Palakpakan po muna natin ang ating Panginoon sapagkat alam po, ito po ay malaking bagay para po sa bawat isa. So sa gabi po ito, ang ibabahagi ko po sa inyo po na para dito sa ating A Dose of Laughter ay pinamagatan ko po itong The Three Gifts. Ayan, okay. So the three gifts, no? A Dose of Laughter. Okay. So ito po ay istorya, no, ng tatlong anak ng isa pong dakilang ina at itong tatlong anak na ito ay puro lalaki by the name of Melchor, Gaspar, and Baltasar. Okay. So, itong tatlong magkakapatid po na ito, bagamat ito ay sigurado meron kayong naiisip, tamang-tama sa isusunod na buwan, maaring ito na ang naiisip natin. Wala pong iba, kundi itong si Melchor, Gaspar at
Baltasar na kinikilala ng mga kababayan po nating Katoliko at pinaniniwalaan nila. Yan ang pangalan ng tinatawag na three wise men na tawag nila, wherein actually sa Bible hindi naman po binanggit po na three wise men po yan, hindi po sila tatlo, maaaring sila tatlo, maaaring 4, 5, 6, 11, 20, wala tayong alam doon sa parting yan. Basta isa sinasabi po ng Biblia po ay nagbigay po ito po mga pantas po na ito ng 3 klaseng regalo. At doon inisip nila, maaaring yun po ay 3. Dahil 3 yung regalo, maaaring 3 tao. Pero hindi po 3 po ito. So going back dito sa istorya po natin na ito, na ibabahagi ko po sa inyo. So itong 3 anak po na ito, pinag-aral sila ng kanila po mga magulang. Well, of course, siyempre po maganda po ang naging puhunan ng kanila pong magulang in a way na nabigyan po sila ng maayos na edukasyon, at dahil po rito sila nung umalis na sa kanila pong tahanan, nagkanya-kanya na po sila, at sila po ay nung umalis po ay naging matagumpay, of course, no? Nag-prosper po. Ito pong 3 magkakapatid po na ito, si Melchor, si Gaspar, at si Baltasar. So, one time nag-usap-usap po sila at magkita-kita po itong magkakapatid po na ito sa kanilang discussion ay napag-usapan nila, ay kuya, ano ba ang binigay mo kay mama, ganito, ganyan. So, usap-usap sila. Napag-usapan nila nitong 3 magkakapatid na to, yung mga kakaibang regalo na naibigay po nila sa kanila pong magulang. Ay maganda, mabait. Isipin po ninyo, nag-iisip ng magandang regalo para sa kanila pong mama, sa kanila pong nanay. Makinig po lahat ng nanay sa mga oras po na ito. Okay. So ngayon, dahil po rito, sabi po nitong panganay po na si Melchor, ang sabi niya pong ganon, ay pinagpatayo ko ng malaking bahay si mama. Wow! Ganda naman ang ginawa nitong si Melchor sa kanya pong nanay. Ipinagpatayo niya ng malaking bahay. Sumagot naman, of course, ito pong si pangalawang anak na si Gaspar. At sabi niya, pinadalang ko siya ng Mercedes at may kasama pang driver. Wow! Matindi ang ginawa rin itong si Gaspar. Complete package. May kotse na, Mercedes-Benz ang pinadala, at hindi lang ron, may kasama pang driver. Matindi si Gaspar pagdating po sa kanyang ibinigay o iniregalo sa kanyang magulang. Pero tignan natin itong bunso, ito pong si Baltasar. Ano kaya ang iniregalo sa tingin ninyo nito pong si Baltasar na to? Eto po, ang sabi po nung pinakabunso na si Baltasar, dinaig ko kayong dalawa. Wow! Dinaig niya yung dalawa niyang magkapatid. Natawa po siya. Bakit niya dinaig? Ito po, ito ang sagot niya. Naalala nyo ba na mahilig magbasa ng Bible si mama? At alam nyo, nahirap na siyang makakita at magbasa. Yun, mahirap na pala. Malabo na mata ng nanay nila. Hirap na makabasa nung kaniyang binabasa, at mahilig pa pala itong magbasa ng Biblia. Shout out po sa lahat ng mga nanay na mga mahilig po magbasa ng Biblia. Shout out po sa lahat ng mga mananampalataya na walang humpay sa pagbabasa po ng salita ng ating Panginoon. At shout out din po sa lahat ng mga Kristiyano na inaalikabot ang kanilang mga Biblia. Okay, so going back with ito po si Baltasar, no, na pinaka nagregalo sa huli at kinikwento niya, dinaig ko kayong dalawa na kapatid ko. Kakaiba itong niregalo niya. Okay, sabi niya, dahil nga hindi na nakakabasa si mama, hindi na malabo na mata, hirap na siya magbasa. So sabi niya gano'n, dahil rito, pinadalhan ko siya. Ayan, dahil yan, pinadalhan ko si mama ng kakaiba at kabilib-bilib na parot. Ayan, at nakapagre-recite ng buong Biblia. Tinding parot nito, mga ginigiliw kong kapatid kaibigan. Isang parot po na nakakapagsalita at hindi basta nagsasalita. Ang kakayanan po nito, ayon kay Baltasar, meron tong kakaiba at kabilib-bilib na kakayanan. Ano yun? Yung nakakapag-recite ng buong Biblia. Siyempre kahit sino makarinig niyan, ano ang gagawin po? Sumagot ngayon, tuloy itong isang kapatid na ito, no, na kanyang nasabi po na yun, no, at ang nabanggit, kalokohan yan. Paano nangyari yun? Which is tama nga naman. Paano nangyari? Hindi makapaniwala yung magkapatid sa kinuwento niya na pinadalhan niya ng kabilib-bilib na parot. At ano ang sabi ngayon? Ito ngayon ang paliwanag niya. Alam nyo, inabot ng 12 taon
ang isang church elder para maturuan lang itong parot na to. Kakaibang parot talaga ito. Bakit hindi? Pinangatawanan niya, nakakaibang parot. Okay, gaano kakaiba kaya to, mga kapatid kaibigan? Ang gagawin lang ni Mama, sasabihin niya lang yung chapter and verse at i-recite na yun ng parot. Ang tindi nga naman parot, mga kapatid kaibigan. Isipin po ninyo, i-recite lang yung chapter at yung verse, ito po ay babanggitin na nito, i-quote na, i-recite na yung chapter and verse na yun na binanggit. Ay matindi nga ang kakayanan nitong parot na kakaiba. Kapag kaganyan nga naman, makakagiliwan yan. Malamang maraming magbabatuhan ng verses kapag kaganyan para makita nila at masubukan yung kakayanan nitong parot na to. Okay, so dahil po ron, anong sabing gano'n? No? Inabot nga daw ng 12 taon. Ayan, sabi niyang gano'n, no? Para maturuan lang ng isang church elder. Okay. Ang gagawin lang ni Mama, sasabihin lang niya yung chapter and verse at i-recite na yun nung parot. Okay, so ito yung usapan nila. After nila, siyempre na nagpayabangan sila doon sa na binigay ng bawat isa. Okay, ito ngayon, no? Matapos ang ilang buwan na lumipas dito po sa tatlong magkakapatid, kasama yung magulang po nila, okay, eto na po ang ginawa ng kanila pong dakilang ina na nakatanggap ng regalo o ng kaloob po na to at ito po'y kanyang sinulatan. Ayan. Sinulatan niya ang unang ang kauna-unahan niyang anak at panganay na si Melchor at ito ang kanyang pagkakasabi. Sabi niya gano'n, Melchor, yung bahay na pinagawa mo ay sobrang laki at nakatira lang naman ako sa kwarto pero kailangan ko linisin ang buong bahay. Yun nga naman dahil na may edad na po, ito pong kanila pong nanay. Ang laki nga ng bahay, kung malaki nga naman yung bahay, well of course, medyo mahirap at nakatirang lang naman siya sa kwarto. At sumulat siya kay Gaspar at ang pagkakasabi niya, Gaspar, matanda na ako para magbibiyahe pa. Madalas lang ako sa bahay, kaya bihira ako magamit ang Mercedes. At yung driver, magaspang ang ugali. Yun, nakita ninyo, no? So, itong si Gaspar ay nasabihan, yung driver na kanyang pinadala ay may kagaspangan ng pag-uugali. At sumunod naman, ito pong kanyang liham para po kay Baltasar. Sabi niya, mahal kong Baltasar. Abay, matindi. Kita niyo, mahal agad. Meron ng patutsada itong si nanay na nagustuhan niya. Ito pong bunso na regalo. Mahal kong Baltasar. Alam mo talaga kung anong gusto ng mama mo. Abay, matindi. Alam na nga naman kagad kung ano yung gusto ng mama niya. Okay, ano ba yung gusto? At ang sabi ng nanay, napakasarap ng pinadala mong manok. Yun, isang mabigat lang po doon sa parte pong yun, sapagkat sa katandaan, sa kanyang kalabuan ng mata, ay napagkamalan niyang manok. Ito pong parot at ito ay kanyang niluto. Magandang gabi po and welcome back para po sa ating Thursday night training po para po sa gabi po na ito ng November 5. Sumayin niyo po ang pagpapala ng ating Diyos na buhay at gawin po natin bago tayo magpatuloy po, ang gawin po natin tayo po muna ay minsan pang bumasa sa salita ng ating Panginoon. Okay, sige. Bumasa po tayo in the book of 2 Kings chapter 20 verse 1 up to verse 11. Ito po ang pagkakasabi po ng Bible, 2 Kings chapter 2 verse 1 up to verse 11 in a New International Version. Ito po ang sabi po ganon. In those days, Hezekiah became ill and was at the point of death. The prophet Isaiah, son of Amos, went to him and said, "This is what the Lord says, put your house in order because you are going to die. You will not recover." Hezekiah turned his face to the wall and prayed to the Lord. "Remember, Lord, how I have walked before you faithfully and with wholehearted devotion and have done what is good in your eyes." And Hezekiah wept bitterly. Before Isaiah had left the middle court, the word of the Lord came to him. "Go back and tell Hezekiah, the ruler of my people, this is what the Lord, the God of your father David says, I have heard your prayer and have seen your tears, and I will heal you, and on the third day from now, you will go up to the temple of the Lord. I will add 15 years to your life, and I will deliver you and this city from the hands of the king of Assyria. I will defend this city for the sake
for my sake and for the sake of my servant David. Then Isaiah said, prepare a poultice of figs. And they did so and applied it to the boil, and he recovered. Hezekiah asked Isaiah, what will be the signs that the Lord will heal me and that I will go up to the temple of the Lord on the third day from now? Isaiah answered, this is what the Lord signed to you. Verse 9, the Lord will do what he has promised. Shall the shadow go forward 10 steps, or shall it go back 10 steps? It was simple matter for the shadow to go forward 10 steps, said Hezekiah. Rather, have it go back 10 steps. And then the prophet Isaiah called on the Lord, and the Lord made the shadow go back the 10 steps it had gone down on the stairway of Ahaz. So muli, purihin ang ating Panginoon at pagpalain po tayo ng ating Diyos na buhay sa pagkakabasa po muli ng salita ng ating Panginoon sa mga oras po na ito. At katulad ng ating pambukana rin na favorite quotes po natin na lagi ko pong nababanggit. So we're now on our 9th subject para po dito sa ating the humorous miracles in the Bible, exploring the Old Testament miracles in a humorous way. We're now on our part 9, no? So sa pasimula po natin ito, remember that laughter and happiness is a powerful force that if and when people discover and use it, it can save them from the horrors of this world. So in this 9th installment, ang 9th subject po natin po na ito para po dito sa ating series na pinamagatan po nating Global Pandemic and Laughter, no? For tonight, we're about to study, no, another Old Testament occurrence na kung saan ito po ay minsan pa naka-dinify po nitong himala po na ito ang siyensya, no? At nilabag niya kung ano man ang kautusan, ito pong tinatawag na kalikasan po na ito. At para makita po natin na dahil po rito, kahit po ang mga kumokontra sa Biblia ay sila po ay nagkaroon ng interest para po dito sa kakaibang himala po na ito na nangyari po sa Biblia po na ito in the life of this one of the greatest kings of Israel by the name of King Hezekiah. Now this miracle is a very fascinating miracle, I would say, and also a fascinating subject and one of the most striking instances recorded in the scriptures of the word we may say interruptions or reversal na tinatawag po natin na yun, which is of the working of a natural law. Makikita po natin from this story ay ni-request po na kung saan yung pinaka-shadow ay bumaba po, no, umatras ng 10 steps, no? But in King James, it uses 10 degrees, okay, 10 degrees in King James Version, no? So, moving the shadow backward 10 degrees was a miracle created by God during that time. So, napakaganda ng pag-aaralan po natin, and if you are watching this video for the very first time, I highly suggest that you may subscribe in our YouTube channel po na yan. I-subscribe nyo po yan. Dito po, ayan, subscribe po kayo dyan. At pagkatapos po ay pindutin nyo rin po yung notification bell para nang sa ganon, you may be updated with our new videos na amin pong palaging ina-upload. We're uploading at least twice a week na video po para po dito po sa ating YouTube channel po na ito. So let's go back, no? Pag-aralan po natin itong napakagandang pag-aaral po natin na ito, no? Let's talk about the sundial of Ahaz. The sundial of Ahaz. Bakit nasingit po? Ito po nga si Ahaz po na ito. Now, Ahaz, for us to understand and brief background regarding Ahaz, Ahaz is the father or was the father of Hezekiah. So normally yung tatay nagiging hari at pagkatapos maging hari yung tatay, susunod papalit naman yung anak. Diyan po sa monarchy, ganyan po yan. Okay po yan sapagkat yun po ang batas sa monarchical law. Okay po na ganon, pero hindi po sa lahat ng pagkakataon nagiging ganon naman. Hindi naman como presidente yung tatay,
susunod magiging presidente rin po, no, yung anak, no. Iyan po ay base po, lalo na pagdating naman sa church, gawain ng Panginoon yan, bahala ang ating Panginoon. Okay, so Ahaz was the father of Hezekiah. Now, bilang siya ay tatay, no, Ahaz was the great admirer of the foreign innovation. And was well known as pro-Asian or pro-Assyrian, a pro-Assyrian ruler. So meaning there are evidence in the scriptures na ito pong si Ahaz na tatay po nito pong si Hezekiah ay masyado po itong nakakiling dito po sa mga Assyrian. In fact, no, in the book of 2 Kings chapter 16 verse 1 and 2 and verse 7 and 8, ito po ang pagkakasabi po, in the 17th year of Pekah, of son of Remaliah, Ahaz, son of Jotham, king of Judah, began to reign. Ahaz was 20 years old when he became king, and he reigned in Jerusalem 16 years. Unlike David his father, he did not do what was right in the eyes of the Lord his God. Yun lang ang nakalulungkot. Hindi niya ginawa kung ano po yung nakalulugod po sa ating Panginoon. And then verse 7, Ahaz sent messengers to say to Tiglath-Pileser, king of Assyria, I am your servant and vassal. Come up and save me out of the hand of the king of Aram and of the king of Israel who are attacking me. And Ahaz took the silver and gold, take note of this, verse 8, and Ahaz took the silver and gold found in the temple of the Lord and in the treasuries of the royal palace and sent it as a gift to the king of Assyria. Yun lamang po ang bagay na nakalulungkot. Although makikita nyo, mas kinilingan po nito pong si King Ahaz, ito pong mga Assyrian po na ito kaysa po sa ating Panginoon. Isipin po ninyo, yung bagay po na mahalaga na nasa templo, kinuha niya at ibinigay niya bilang regalo dito po sa mga Assyrian po na ito. Which is makikita po natin dahil po rito at meron siyang inclination dito po sa tinatawag po ng mga Assyrian po na ito. Of course, syempre po, medyo na-impluensyahan na po siya. Whatever culture or belief or principles nito po mga Assyrian po na ito, sometimes ganun na nangyayari. When you are admiring a group or a person, no, ang nangyayari, malaki po ang nagiging influence po nun sa atin. Minsan yung choice nila, nagiging choice na natin. Yung preferences nila, nagiging preferences din po natin. So, ganun ang nangyayari po, no? Just like in the life of King Ahaz, ganito po ang siyang nangyari. So, dahil po ron, yung maaring cultures and some of the practices, I believe, ito po in-absorb, no, ng todo-todo nito pong si King Ahaz, no? So makikita natin, isa po rito ay yung tinatawag po na meron siyang nakuha po dito sa Assyria, which is ito nga pong tinatawag na sundial. So during that time, yung sundial po, ginagamit po yan para po malaman yung tinatawag na oras. Kasi kagaya ngayon, sa panahon natin, malaki na po ang naging development po niyan. But during the biblical times, during the Bible times, especially in the Old Testament po, ganyan po ang ginagawa po nila, no? So bumibase po sila doon sa tinatawag na sundial. So bakit po? Because the sun was a natural timekeeper in the ancient Near East. The sun was a natural timekeeper in the ancient Near East. So, makikita po natin ang araw ang siyang ginagamit ng mga tao nung unang panahon para kanilang maunawaan, para kanilang malaman kung anong oras na, nung bahagi, nung araw na yun, no? Kaya ito po ang kanila pong nagiging parang tinatawag na orasan. But there are various types of sundials na kung saan ito po ay ginagamit ng mga Egyptians, ginagamit ng mga Assyrians, ginagamit din po ito ng Babylonians. Now, the earliest known sundials are of Greek manufacture. The earliest known sundials are of Greek manufacture. Meaning, it dates back na kung saan during the 6th century BC po na 200 years later than the time of Ahaz, ginagamit na po nila itong sundial po na ito para kanila po magamit at mapag-alaman kung anong oras na o panahon na nung bahagi po nung araw po na yun. Now, ito po nga Roman engineer na by the name of Marcus Vitruvius po na ito na tinatawag. Kanya pong sinabi, says that the sundial was invented by Berosus, a Chaldean priest, no? Or Chaldean priest, and Berosus lived only about 250
BC. So, ito po ang sinasabi niya pong gano'n, no? So, kaya itong si Berossus ay nabuhay lang siya about 250 BC. Now, si Berossus po, sa hindi nakakaalam, no? Konting ano lang po, patungkol po sa kanya. Siya po ay isang Chaldean priest na kung saan nabuhay during the time. Ang parallel niya at kaparehas niya, contemporary niya during that time ay si Alexander the Great, no? Na kung saan ito po yung naging immediate successor po, and then he translated na the history of his native country, ano po yun, yung Babylonia, no, into Greek language, no. So na-dedicate niya po yung trabaho po niya dito sa Greek kings of Syria by name of Antiochus, no, at yung kanya pong trabaho po ito po ay tumulong po para nang sabihin po natin yung mga fragments of Polyhistor, no, at si Apollodorus na two writers nung 1st century po before the Christian era na tinatawag, na kung saan ito po yung kino-quote nila Eusebius, no, nila Lincelius po na yan, sila po yung naiko-quote po na yan. So ito pong si Berossus po ay malaki po ang part po para po dito po sa pinag-aaralan po natin, na kung saan yung sinabi ko nga bilang isang Chaldean priest na tinatawag, siya po ay sumulat patungkol po dito sa bagay po na ito. And then next is itong si Herodotus, no? Isa rin pong Greek historian ng 440 BC. At kanya naman pong sinaysay, sinasabi that the sundial was invented by the Babylonians. So kita nyo, may kanya-kanyang pagkukuro-kuro po sila. Sinabi naman po nitong si Herodotus, ang sundial daw ay naimbento, nalikha, nagawa nito pong mga Babylonians po na ito. Pero sumunod naman, ayon naman po, no, dito po sa kay Homer of Odyssey, ito po nga sumulat po nitong Odyssey po na ito in 900 BC, there is an obscure reference to a means of observing the revolution of the sun in use in Syria. Yan ang sinasabi po niya. So, bawat isa sa kanila, meron kanya-kanyang pagpapaliwanag na ito, si ganyan ang nakaimbento, itong gumawa, itong nakaimbento, nakatuklas, etc. Well, whatsoever, ang importante po ay ito po'y nakuha po ni King Ahaz from the Assyrian, at pagkatapos ay dinala niya po dito po sa kanya pong lugar po sa bansang Israel. At dahil po rito ang nangyari ay tignan po natin ito pong himala. Dahil po dito sa kanyang nakuha nito, gumawa ng himala na kakaiba ang ating Panginoon. So that is why I am giving you the background. Maigi kasi na maunawaan ninyo at maintindihan ninyo nang sa ganon, hindi po tayo maligaw sa ating pinag-aaralan. So let's talk about the story of King Hezekiah's miracle. So again, a brief background of the story of the one of the most fascinating miracles in the Old Testament, which is the reversal miracle, no? Tignan po natin itong istorya po na ito. Now, it was believed while in the 14th year of King Hezekiah's reign that the apparently fatal illness gripped him. So meaning na pinaniniwalaan nila na habang si King Hezekiah ay nag-ahari na ng 14th year, no, ito po'y nangyari at naganap, yung siya po'y dinapuan ng isang malubhang karamdaman, at the Bible mentioned that it was a type of fatal illness, which is sinabi po natin na nabanggit nating fatal illness. It is because malinaw na sinabi po ng Bible when the prophet Isaiah confronted this king of Judah, King Hezekiah, sinabi niya pong ganun, set your house in order for you will die. Mabigat po yun. So ibig po sabihin, nagkaroon lang siya ng karamdaman at sinabi na, proclaim na ng prophet na siya po ay mamamatay as God commanded this prophet, no, Isaiah, na sabihin yung bagay po na yun kay King Hezekiah. Okay, so makikita po natin, no, sinabi ng Isaiah chapter 38 verse 1, which is the parallel po nito. Ito po ang pagkakasabi, set thine house in order, for thou shalt die and not live. Mabigat po ito. Ayusin mo na pamilya mo. Ayaw na mabigat kasi kapag ikaw, buti nga, ito kahit papano, may preparasyon pa po na nangyari. Yung iba, namamatay na lang ng biglaan, nang wala pong kaalam-alam, walang kamalayan. Yun ang siyang mabigat po. Pero siya, may preparation siya. Sinabihan siya, ihanda mo na pamilya mo, ihanda mo asawa mo, anak mo, lahat yan, i-ready mo na sila. Ihanda mo yung ari-arian mo, lahat, yung pamahalaan, yung palasyo, ihanda mo. Bakit dapat ihanda? Bakit niya i-prepare?
Doon yung makikita ang ating Panginoon. Gusto po ng Lord talaga kapag tayo po ay lahat ng gagawin natin ay may kaayusan. Isipin nyo nga, mamamatay na lang po siya. Sinabihan pa siya na iayos niya yung kanya pong pamilya. Eh yung iba po, walang pakialam. Meron nga na nagsasabi, wala na akong pakialam, patay na ako. Hindi ko na alam kung ano mangyayari dyan. Bahala na kayo sa buhay niyo, patay na ako. Ayan. Meron nakalulungkot kapag gano'n na maririnig mo, gano'n ang malalaman mo, hindi ubra, dapat inaayos bago dumating yung tinatawag na appointment time sa ating Panginoon. So ito, pinaayos ng Lord kaya King Hezekiah, yung lahat ng bagay po na yon. So nung malaman niya po yan, yung bagay po na yan, so Hezekiah prayed to the Lord. He prayed to God. Nanalangin siya sa ating Panginoon. At dito nyo makikita, one of the strength ng karakter nito pong si King Hezekiah po, the moment na meron siyang kakaharapin na problema, the moment na merong krisis sa buhay niya, ang unang-unang kinakaharap niya ay wala pong iba, hindi po ang kanyang kumpare. Hindi po si Mare ang hinahanap niya kapag siya ay sumapo sa krisis na hinaharap. Hindi rin po si Beshi ang kanya pong hinahanap. Makinig kayo kapag may dumarating po sa ating mga problema sa buhay. Kung sino-sino kagad ang gusto natin makaharap. Hindi dapat yan. Pero si King Hezekiah kakaiba. Nung siya po ay may problema na kinaharap, ang hinarap niya ay walang iba kung hindi ang ating Panginoon, sapagkat ito'y pagpapakita na inuuna niya ang Diyos sa lahat ng bagay. Hindi niya hinuhuli ang ating Panginoon. Una ang ating Diyos na buhay para po kay King Hezekiah. Kaya dumating yung time na may crisis siya, dumating yung time na may problema siya, dumating yung time na nahihirapan siya. Ang ginawa ni King Hezekiah po, nanalangin siya, lumapit siya kagad. Ang Lord kagad ang tinawagan niya. Yun ang ginawa nito po hari po na ito. So dahil puro sa bagay na yun, ipinakikita na kung gaano siya kalapit sa ating Panginoon at pinaalala niya kung gaano siya nagpagal sa ating Panginoon. Pinaalala niya rin sa ating Panginoon kung gaano niya iningatan at pinangalagaan ito pong mga tao dito po sa Juda po na ito na ipinagkatiwala po siya sa kanya ng ating Panginoon, at pinaalala niya rin, Lord, na hindi pa tapos yung bagay na ipinagagawa mo sa akin. O yung magandang bagay po yun. Pag alam nyo na meron pang hindi natatapos ang ating Panginoon, hindi ka pa po pwede pong mategi. Ayan, natatandaan po ninyo. Hanggat hindi pa tapos yung pinagagawa sa inyo ng Lord, kahit na magtangka araw-araw si Satanas sa iyo, walang magagawa si Satanas para patayin ka. Ibig sabihin, hindi ka kayang patayin ng kahit na sino. Hindi ka kayang tapusin ng kahit na sino. Why? Dahil meron pang ipagagawa sa iyo ang ating Panginoon. So, kaya yun ang nangyari po. Alam niya na meron pa siyang hindi natatapos. Dahil nga naman, during that time na mangyari at maganap po ang kanyang ito pong bagay po na to, yung kanyang promise son, wala pong iba, of course, no? Yung promise seed na si Jesus Christ during that time, no? Hindi pa yun hindi pa magaganap, at isa po ang pagmumulan po, isa po siya sa panggagalingan, no? Nung tinatawag na lahi rin po na yun, no? So, dun po makikita po natin, alam niya yung mga bagay po na, at dahil po ron, hindi niya iiwanan kung ano po yung ipinagkatiwala at ano po yung naging purpose ng Lord sa kanya pong buhay. So, nanalangin siya, Lord, bigyan mo pa ako ng buhay, dagdagan mo pa ako ng buhay. Makinig po kayo, mga may nanonood po sa atin sa mga oras po na ito. Tandaan po ninyo, kung kayo po, kahit na may karamdaman kayo, kahit may sakit kayo ngayon, tandaan ninyo, kung kayo po ay gagamitin pa ng Panginoon at meron pang ipinagagawa sa inyo ang ating Diyos na buhay, manatili kang payapa dahil walang karamdaman at kahit kamatayan, hindi ka po pwedeng pigilan kung ano ang plano ng Diyos na buhay para sa iyo. So, kailangan matupad, kailangan mangyari muna yung pinaplano na yan ng ating Diyos na buhay para po sa iyo. Kaya huwag ka mag-alala, huwag ka matakot, kahit ano pinapaisip sa iyo na negatibo. So, dahil po dyan, nanalangin siya. And the good thing about the prayer of this righteous king, I would like to say righteous king. I would like to declare a righteous king by the name of King Hezekiah. Anong sabi po ng Bible po? When Hezekiah prayed, the Lord answered or heard his prayer. Meaning, his prayer was
answered, no? At nakita po natin from the story po, no, bilang pagpapatunay na ang Diyos tumutugon. Tignan po ninyo, diyan niyo makikita na ang ating Lord tumutugon sa panalangin. Basta ikaw ay nanalangin, pakikinggan ka ng ating Panginoon. Basta ikaw ay lumuha, kaya yung mga lumuluha sa panalangin, malamang na ikaw ay pakinggan ng ating Diyos na buhay. Ganyan ang Lord, nakikinig siya sa panalangin. Kaya huwag ka magsawang manalangin. Manalangin ka na manalangin sapagkat ang Diyos ang tutulong sa iyo. Manalangin ka kahit nahihirapan ka. Manalangin ka kahit wala ka ng pag-asa. Manalangin ka kahit na hirap ka na. Manalangin ka kahit na ang katayuan mo. Tandaan mo, ang Diyos ay nakikinig at tutugon ang ating Panginoon sa iyong mga panalangin. Ganyang kabuti po ang ating Diyos. Kaya huwag kayong magsawa na mag-pray. Pray, 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 pray. Pray. And when the Lord answered, no? And when the Lord answered the prayer of this great King Hezekiah, anong sabi pong gano'n ng Bible? The Lord heard his prayer and the Lord added 15 years to his life. No? 15 years were to be added to his life. Sinabi pong gano'n. So, dahil purong, kita nyo, sabi nga, hindi pa nakakaalis itong prophet by the name of Isaiah, hindi pa nakakaalis ng palasyo. Nasa mid-court pa lang siya, pinabalik siya. Through the Spirit of God, sinabihan sa kanya, bumalik ka kay King Hezekiah at sabi mo sa kanya na siya ay gagaling sa kanyang karamdaman. Bagamat sinabi ko na kanina, mamamatay siya, pero ngayon, hindi na siya mamamatay. Ibig sabihin, dahil sa kanyang panalangin, nagbago po ang isip ng ating Panginoon. Diyan yung makikita, pwede pala na mabago po ang isip ng ating Panginoon. Yan ang nagagawa ng prayer. Kahit sinabi na once ng Lord na no! Pero pag nakita ng Lord yung tapat mong pananalangin, yung tapat na paghingi mo ng tulong sa ating Panginoon, pag nakita ng Lord yan, tiyak na tiyak, pakikinggan ka. Just like what happened with King Hezekiah. Praise the name of Jesus. Ang sarap ng ganyan. So ano sabi nga, bumalik ka ika, no? Kahit na na-pronounce na. At hindi lang siya gagaling sa karamdaman niya, kung hindi, ililigtas ko pa siya sa kamay ng kanyang kalaban, no? Sa army nito pong si Sennacherib po na ito, ililigtas kita dyan, na siyang nagbibigay ng banta para po sa Judah, nagbibigay ng banta dito po sa Jerusalem po na ito. At anong sabi ng Isaiah chapter 38, no? Verse 6 and 7, let's read this. On your screen, makikita nyo po sa mga oras na ito, and I will deliver thee and this city out of the hand of the king of Assyria, and I will defend this city, and this shall be a sign unto thee from the Lord, that the Lord will do this thing that He had spoken. Grabe po ang pangako ng Lord. Isaiah chapter 36 verse 1. Ito po ang sabi, 36 verse 1. Now it came to pass in the 14th year, in the 14th year of King Hezekiah, that Sennacherib, king of Assyria, came up against all the defense cities of Judah and took them. So makikita ninyo, kaya kung papag-aralan po natin ng malinaw itong salita ng Diyos, parang simultaneous nangyari. Dumating yung siya po'y nagkaroon ng sakit in the 14th year of his reign. Dumating din yung pagbabanta sa kanya nito pong si Sennacherib together with his army na lulusubin po sila, that they were threatened, no? Na sila po'y lusubin. It also happened during the 14th year. So makikita ninyo, hindi lang pala isang krisis ang kinakaharap nito pong sinatawag na si King Hezekiah. Hindi lang isa yung may sakit siya, kundi yung panggugulo ng kaaway para sila po'y lusubin, para sila'y sakupin. Ganyang katindi po itong problema na kinakaharap. Alam nyo, medyo nilihis lang po ako ng konti. Minsan sa buhay po natin ng mga tao, ganyan ang nangyayari po sa atin eh. May mga pagkakataon sa buhay po natin na tayo po ay dumaranas ng tinatawag po ng mga pagsubok, mga challenges po na yan sa buhay po natin. Kadalasan, kapag kaya dumating, hindi lang nagsosolo. Minsan may kasabay o may kabuntot o minsan may paparating. Makikita po natin ganyan ang tinatawag na buhay. Pero tandaan po ninyo, iba po ang nagagawa kapag po tayo meron Diyos. Iba po ang magagawa pagka tayo po'y nananalangin at may tinatawag po na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Let's continue to read in the book of Isaiah chapter 37 verse 36 and 37. Ito po ang pagkakasabi po. Verse 36, ito na. Then the angel of the Lord went out and put to death 185,000 in the Assyrian camp. Medyo po-post lang ako ng konti rito. Okay. This is another miracle that happened. No? Imagine po ninyo, the Bible mentioned, dito po sa binasa po natin na ito, the Lord went out and put to death 185,000 in the Assyrian camp.
this is another miracle that happened, no? Bukod doon sa pagpapagaling sa kanya. In fact, gusto ko nga na matalakay po natin ito, but I'm really trying to compress ito po nga mga Old Testament miracles po na to. Medyo hahapyawan ko na lang ng konti. Itong isipin po niyo in one night, no? In one night, isang gabi lang po, 185,000 army po, soldiers, ang pinatay ng isang anghel ng ating Panginoon dito po sa panahon po na ito ni King Hezekiah, na kung saan ito pong si Sennacherib na king of Assyria, dahil sa pangyayari po na ito, umatras po doon sa paglusob, pananakot dito po kaya King Hezekiah po na ito. So doon yung makikita na napakamakapangyarihan ng Diyos. Biro nyo, in an overnight, in one night, 185,000 ang pinatay, no? Dito po ng mga kalaban ng mga anak ng Diyos. So diyan yung makikita, pagka tayo po proteksyonan at iingatan ng Lord, kahit mas marami po sila, tandaan ninyo, kahit mas marami sila, iniisip natin, marami sila, malakas sila, o mas malakas sila, but still, mas marami at mas malakas pa rin ang ating Panginoon sapagkat tayo ay nasa Diyos. Kagaya ng sinasabi ko, we're always on the winning side kapag tayo po ay nasa ating Panginoon Diyos po, no? So, yung miracle ay 185,000. Magandang mapag-aralan po natin yan. Merong mga nagsasabi, yung miracle po na yan, nagpadala po nung tinatawag na salot ang ating Panginoon. Kaya maganda rin na one time kung loloobin, but siguro not this time, pero there are important miracles na I really wanted to discuss sa inyo po para po dito po sa ating pag-aaral na humorous miracles in the Bible. So, yan po ang ginawa ng ating Panginoon. So, let's continue reading, no? Isaiah 37 verse 36 to 37. And then the angel of the Lord went out and put to death 185,000 in the Assyrian camp. When the people got up the next morning, there were all the dead bodies. Patay na nung kinabukasan. Verse 37. So Sennacherib, king of Assyria, broke camp and withdrew. Yun, doon yung makikita, umatras na siya. And he returned to Nineveh and stayed there. Praise the name of Jesus. Biro nyo, umatras na po siya. So kaya dito, makikita nyo po, doon sa pangyayari po na ito po yung mga kaganapan ng mga panahon na nangyari na nagkasakit po. Ito po nga si King Hezekiah po na ito. May sakit na siya, fatal illness or fatal disease ang kanyang kinakarap at meron pang nanggugulo na kalaban niyang hari noong mga oras po na yon, na kung saan ito po ay kanya ring inaalala, yung bagay po na yon. So, dahil po rito, nalaman natin from that story na kung saan pinangakuan siya ng Lord na gagaling siya, pero doon sa pagkakapangako ng ating Panginoon, ito po ang request nyo. It's either the shadow, sabi niyo, gagaling ba ako? O, gagaling ka, sabi gano'n ng propeta. Sabi ng Panginoon, gagaling ka. So, ang request niya, it's either the shadow of the sundial of Ahaz was to go down 10 degrees or it was to return back 10 degrees. So, dito, pinapili po ito pong si King Hezekiah ng ating Panginoon, no? So, makikita po natin na sa pinili niya, sabi niya gano'n, kapag yung shadow, umakyat to ng forward, normal yun. Kasi yun na nangyayari po talaga. Pero sabi niya, yung itong shadow o yung anino ay bumalik ng 10 degrees na tinatawag, or in the NIV, the Bible uses 10 steps, no? Which is yung 1 step is equivalent to 1 degree. Okay. So, 10 degrees po nababalik, no? At doon po pumasok yung kakaibang himala. Bukod dun sa himala, sa kanyang pagpapagaling, at itong himala ng anino po nababalik po into 10 degrees. So, let's talk about this, no? The sign of the sundial. The sign of the sundial. Okay, sige. Pakipakita nga natin direct yan. Okay. The sign of the sundial. So, which is ito po yung nakita po, no? I saw the sign. Nakita po ni King Hezekiah. Now, there are a lot of questions surrounding these very fascinating miracles, no, in the life of King Hezekiah. Okay. So, maraming mga tanong patungkol po rito at maraming mga studios and serious Christians, they've been raising an honest questions regarding this miracle na nangyari po na ito, especially concerning the sundial of Ahaz moving back 10 degrees na pabalik po. Napakarami po na nagiging katanungan. Like for example, no, number one na question po rito, and why did Hezekiah need a sign in the first place? Bakit nga naman humingi pa siya ng sign? Pinagaling na nga siya ng ating Panginoon. Ba't kailangan niya pang
humingi siya ng sign. Pangalawa, why was it easier to go backward than forward? No? Why was it easier to go backward than forward? Isip-isip niya, madali yun, pero actually, mas mahirap po yun. Bagay na yun. And how did the shadow move back 10 steps, okay, or 10 degrees po na yan. How much is 10 degrees on a sundial? Ano pa? Did actually shift, no? Was it the Ahaz sundial that moved? And then next, ito po, next question, did time actually shift? Ayan, nabago ba yung oras nung panahon na yan? Or would it have been for the whole world or only for the purpose of the sign? It was to be for Hezekiah. Ito po ba yung nangyari naganap? Nadamay ba ang sangkatauhan ng buong mundo dito po sa Himala na to na nagkaroon ng pagbabago sa kabuuan ng buong mundo o para lang kay King Hezekiah itong sign po na ito? Another question is, when performing this awesome miracle, did God only turn the shadow on the sundial backward and leave it there permanently altered, or did He also return it back to its original and natural progressive starting place? Ayan, so ibinalik rin ba ng Diyos sa dati yun pagkatapos niyang gawin yung sign bow na yun? And what is causing the shadow? What is causing the shadow to make that return back 10 degrees? Now, para mas maintindihan po natin itong bagay po na ito, dahil kagaya ng sinabi ko, napakahalaga na maunawaan natin ang kahit na kaunting detalye nito pong tinatawag na himala po na ito. Now, understanding this miracle, we really have to understand this miracle in a logical way. So, kinakailangan maintindihan natin, maunawaan natin ito pong miracle po na ito in a logical way. When you say logical way, in a reasonable manner, in an understandable, with of course, with the I would say na the proper use of common sense. Ayan, kaya kailangan para maintindihan po natin yung bagay po na yan. Yun know, sa akin po, personally, ito po masasabi ko, whether it be scriptural issues or personal matters in life, I really wanted to understand things in a comprehensive way, logical means, and a common sense based logic or reasoning. Yan na siya po, kailangan. Pagka tayo po ay merong nais po na maunawaan, maintindihan, dapat po yung bagay po na para sa akin po, sa akin pong personal na paniniwala, dapat maintindihan po natin ito in a comprehensive way, logical means of course, and a common sense base, logic or reasoning. Dapat ganun po yun. So, like for example, talking about this miracle, the shadow has to go back 10 steps. Okay, take note. The shadow has to go back 10 steps. Not forward. Kasi yung moving the shadow 10 step forward, ito po yung normal na nangyayari bawat araw sa kanila. So, yun po talaga ang pinakamangyayari. But, for that shadow to go back 10 steps or 10 degrees na bumalik po ito, kakaibang miracle po. Ito pong bagay po na ito. Bakit ko po sinabi itong bagay na ito? Now, to move a shadow, you must move either the light source or the object blocking the light source or both. So, yan po yan. Ulitin ko po uli. To move a shadow, you must move either the light source or the object blocking the light source or both. Pareho mong galawin yun, pareho mong baguhin yun, So, para mabago po yung shadow, of course, para yan maintindihan po natin, yung shadow po na yun, para mabago po yun, kinakailangan po, ang babaguhin po dyan, una, maaaring yung pinagmumula yung source ng shadow, which is the light, or yung nagbablock dun sa pinaka-light po na yan, nakapagpo-form nung tinatawag na shadow. Now, or pwedeng pareho. Kung ito yung sun, natignan nyo in your screen, ito yung, if this is the sun, at pagkatapos ito naman yung nagbablock po. So, para mabago po yung shadow po na yan, kinakailangan makita po ninyo na it's either yung source, which is the light, ito po ay gumalaw, ayan, or yung tinatawag po na pinaka-bumablock, ito po ay mabago o galawin din at the same time, or pareho sila na gumalaw para magkaroon ng tinatawag na
pagbabago. Now, we are using the Earth here as the frame of reference na kung saan ito po yung Earth, dito po yung pinaka-Earth tayo, no, na naririto. So, para yung araw na siyang pinagmumulan ng liwanag para magkaroon ng tinatawag po tayo nga na shadow. So, although makikita po natin na yung sun ay kinakailangan, alam naman natin na yung araw po na ito, ito po ay the sun is moving para masabi po natin na gumalaw. But actually, it's really the earth that is spinning. Yun po ang nangyayari po. Ang earth po talaga ang siyang umiikot at gumagalaw po. So normally, habang sa bawat araw, bahagi ng araw po, during daytime, ang nangyayari po, habang umiikot po, actually in science, umiikot po yung earth, nagkakaroon ng pagbabago po yung source ng light na walang iba kundi yung sun na naglilikha ng tinatawag na anino. So dahil po dyan, itong bagay po na to, normal po yung papaakyat po. Okay? So ulitin ko, normal yung papaakyat. Pero, ang hiniling ni King Hezekiah, 10 steps or 10 degrees backward. So, reversal po. So, yan po yung miracle po, nakakaiba na hiniling po nito pong si King Hezekiah. Just to confirm, take note just to confirm his healing. Matindi po ito. Pero nyo, pinagaling na siya. The miracle itself, the healing itself, no, is a miracle. Na meron siyang fatal illness, fatal disease na tinatawag, no? Ito'y miracle na po. Pagkatapos, hindi po doon nagtapos. Humingi pa siya ng sign, humingi po siya ng tanda. Marami pong ganyan na kahit nga mga mananampalataya, hanggang ngayon, meron akong alam at nababalitaan na kapag sila may hinihiling sa Lord, parang humihingi pa ng gusto ko ng sign, Puro sign. Laging sign. Puro sign ang hinihingi po. Kaya wala na pong nangyari, hindi na po nakagalaw at hindi na nakapaniwala dahil po doon sa tinatawag, nakahihingi nila nung tinatawag na sign po na yan. Okay. So, kaya yan, dahil po dyan, makikita po natin, no, in closing tonight, magtatapos po tayo, no, the first part of this particular miracle po na ito, the miracle in the life of King Hezekiah, no, itong nangyari po na ito, as another, no, is another defiance, no, with the laws of nature. Bakit ko po sinabi? Now, you might be wondering, no, makikita nyo po, no, so, paano natin maintindihan itong kahalagahan, the significance of this miracle po na ito? Marami kayong maaaring maitanong dito po sa miracle po na ito. And then, the Bible mentioned that before this miracle, sundial happens, kagaya ng sinabi ko, this fatal illness or fatal disease na kung saan dumapo dito po kay King Hezekiah po na ito, matindi na po. Ito po nga sakit po niya. But have you ever asked, what manner or what kind or what type, no, or of illness is this? Does the Bible give us a clue as to what type of illness is this? Nagbigay po ba ang Biblia ng tinatawag na mga palatandaan para maunawaan natin? Ano po ba itong karamdaman po na ito na dumapo dito po kay King Hezekiah po na ito? And another interesting question na maaari po nating maitanong is, why did God opted in calibration of the 10 degrees prohibited Hezekiah to choose on his own? Ito ang isang matindi po rito, mga kaibigan. Isipin po niyo, nag-set na ng Lord ng pagpipilian. Mamili siya, sabi ni Isaiah, mamili siya, sabi mo sa kanya, mamili siya. Ano gusto niya? Anino ay aakyat ng 10 na moving forward, or babalik ito ng 10. Nakita nyo, kinulong na po siya. Meron na siyang choices po na ibinigay ang ating Panginoon. So makikita nyo, hindi na po pwedeng sabihin ni Hezekiah na gusto niya 20 step or 50 step na backward or 50 step forward. Hindi na po. Kailangan dun lang siya sa dalawa na yung pumili. 10 step forward or 10 step backward, which is ang equivalent nga is 10 degrees nung bagay po na yun. So next week, by the grace of God, pag-aaralan po natin ito pong bagay po na ito at magpapatuloy po tayo. Dito po muna tayo magtatapos. Mahalagang mabitin po muna kayo para nang sa ganun maintindihan po natin. Mahirap po na padalos-dalos. So kagaya niyan, hindi natin kailangan tapusin kagad ito. Pag tinapos kagad natin to, meron tayong mga importanteng detalye po na hindi po natin maunawaan. So maraming salamat po para po sa gabi po ito, no, ng November 5 ng kauna-unahan po na
linggo, para sa unang Thursday, para po dito po sa ating month of November po na ito. So maraming salamat po sa inyo pong lahat, no? At harinawa ay tayong lahat ay napagpala ng ating Diyos na buhay para po sa gabi po na ito ng ating pag-aaral. Tayo po'y manalangin po sa pagtatapos at humingi po tayo ng pasasalamat sa ating Panginoon at magbigay pasasalamat at pagpupuri sa ating Diyos na buhay. Panginoon, muli kami nagpapasalamat sa kabutihan at kagandahang loob na iyong ibinahagi sa bawat isa po sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga katuruan na ibinigay mo. Niling ko, kumilos ka, Panginoon. Kami po'y patuloy na umasa sa pamamagitan ng panalangin na kahit anong hirap, katulad ni King Hezekiah, Panginoon, ang mukha mo ang hanapin po namin, Panginoon Diyos. Ang mukha mo ang una naming lapitan, Panginoon, kung kami ay mayroong krisis, may problema, may pagsubok na pinagdaraanan sa amin pong mga buhay. Tulungan mo kami katulad ng dakilang hari na ito nang siya po'y sumapo ng problema. Ikaw ang unang-una niyang hinanap. Hindi ang kaibigan, hindi ang best friend, hindi yung nanay, yung tatay, hindi po, Panginoon, kung sino pa man. Ikaw na aming Diyos ang una naming hahanapin. Salamat, Panginoon, at magmula sa aral na ito, Panginoon, ingatan mo ang aming po mga puso at maingatan ang lahat-lahat na ibinigay mo at ibinahagi po sa amin na kami lubos naman ng palataya, na kami lubos na umasa sa pangako ng iyong banal na salita. So muli, maraming salamat at muli sa iyo po namin binibigay ang kapurihan, ang kaluwalhatian. Abutin mo ang bawat isa, anuman ang pangangailangan ng mga anak mo at maging ng nanood sa mga oras na ito, pagpalain mo po sila. I pray for them, whatever, Lord, na pangangailangan po nila, kahit na ito po, Panginoon, ay napakamatindi na kanilang krisis na kinakaharap sa buhay. Anuman po ito, sa pisikal, ang may karamdaman, Panginoon, tulutan mong makakatanggap niya ang himala ng kagalingan kung paanong si King Hezekiah pinagaling mo. I'm praying for those who are watching right now with fatal illness or fatal disease right now. In the mighty name of Jesus, through the blood of Jesus, I pray that you may be healed right now. In Jesus' name, you may be healed right now by the power of the Holy Spirit, by the power of the blood of Jesus. Be healed right now. Be healed by the power of the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, at anuman ang pangailangan nila, tugunin mo, dagdagan mo, Panginoon, ang kapos, ang kulang, dagdagan mo po sila, Panginoon. Salamat, Panginoon, muli sa iyo po ang papuri at ang kaluwalhatian sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen and amen and amen and amen. So maraming salamat po muli sa gabi po ito ng pagsasama-sama po natin. Ang paalala ko po muli, laughter and happiness is a powerful force that if and when people discover and use it, it can save them from the horrors of this world. And remember what Charlie Chaplin had mentioned, a day without laughter is a day wasted. So muli, sa inyo pong lahat na nanonood sa mga oras po na ito, if you are a Christian who loves the word of the Lord, no, sa gabi pong ito, sa inyo pong lahat, no, please subscribe in our YouTube channel so that you may learn and you may be edified, no, with more of the insightful, encouraging messages na naririto po sa ating YouTube channel. So once again, kayo pong lahat na naririto, sumain niyo po ang pagpapala ng ating Panginoon, and God bless you all tonight. Thank you so much.